Ngayon, ating tatalakayin ang isang kahanga-hangang kwento kung paano ang pangunahing tauhan, mula sa pagiging pinakamahina, ay naging pinakamalakas na hunter sa buong mundo. Sa simula ng serye, ipinakilala sa atin ang mga gate, mga lagusan na nag-ugnay sa ating mundo sa ibang dimensyon na puno ng mga halimaw. Ang mga lugar na ito sa loob ng gate ay tinatawag na dungeon. Ang mga taong may kakayahang pumasok sa mga dungeon at labanan ang mga halimaw ay tinatawag na mga hunter. Ang ating pangunahing bida ay si Sung Jin-woo, isang hunter, ngunit siya ang tinaguriang si pinakamahinang hunter sa buong mundo. Bilang isang rank hunter, nahihirapan siyang makaligtas kahit sa mga pinakamadaling dungeon. Gayunpaman, dahil sa pangangailangang tustusan ang pagpapagamot sa kanyang inang may malubhang karamdaman, isinusugal niya ang kanyang buhay sa mapanganib na propesyon na ito. Isang araw, sa isang drunk dungeon, natuklasan ng kanyang grupo ang isang nakatagong double dungeon. Matapos ang isang madugong labanan kung saan halos lahat ay namatay, naiwan si Jin-woo na walang kalaban-laban at handa nang tanggapin ang kanyang kamatayan. Habang ang isang dambuhalang estatwa ay handa nang tapusin ang kanyang buhay, isang kakaibang abiso ang lumitaw sa kanyang harapan, isang system. Bigla siyang nagising sa isang ospital, buo ang katawan. Mula noon, isang virtual na screen na siya lamang ang nakakakita ang palaging lumalabas sa kanya. Tinanong siya ng system kung tatanggapin niya ang mga daily quests pang-araw-araw na gawain. Sa kanyang pag-aalinlangan, pumayag siya. Mula noon, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga gawain at patuloy na pangangaso ng mga halimaw, nagsimula siyang mag-level up. Ito ang simula ng kanyang paglalakbay mula sa pagiging pinakamahinang hunter patungo sa pagiging pinakamalakas na rank hunter. Sa pagbabalik tanaw sa simula ng kwento, bago ang insidente sa Double Dungeon, makikita natin ang isang eksena sa Seoul, South Korea. Si Sung Jin-woo ay patungo sa isang pagtitipon para sa isang raid. Isang mas nakatatandang hunter, si Em Kim, ang bumibili ng kape nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. El Kim. Nagulat si Em Kim nang makita ang kanyang dating kasamahan, si Eng Park. Lil Park. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba'y tumigil ka na sa pagiging hunter, masayang bati ni Em Kim. Nagbabalik loob ako. Ipinanganak na kasi ang pangalawa kong anak, paliwanag ni Eng Park. Tama ka riyan. Wala talagang ibang paraan para kumita ng malaki kundi ang pagsali sa mga raid, sang-ayon ni Eng Kim. Nag-aalala si Em Park na baka napag-iwanan na siya dahil sa tagal niyang nawala. Habang sila'y nag-uusap, dumating si Jin-woo. Isang hunter ang tumapik sa kanyang balikat at bumati, ang lamig ngayon, ano? Mabutit nakarating ka, Jin-woo. Magalang na bumati pabalik si Jin-woo bago lumapit kay Em Kim. Dahil sa kuryosidad, nagtanong si Eng Park kay Em Kim, sino siya? Mukhang malakas. Lahat ay natutuwa kapag kasama siya sa raid, pabirong sagot ni Em Kim. Sumali siya pagkatapos mong umalis, kaya hindi mo siya kilala. Ang palayaw niya ay ang pinakamahina sa buong mundo. Gulat na nagtanong si Eng Park, pinakamahina? Hindi ba't dapat pinakamalakas? Ang mga rank ang pinakamalakas. Siya ang pinakamahina. Nasusugatan pa nga yan kahit sa rank dungeon. Hindi makapaniwala si Eng Park at paulit-ulit na nagtanong, ngunit isa lang ang sagot ni Em Kim. Kung ganoon, ibig sabihin madali lang ang dungeon na papasukin natin, sabi ni Eng Park. Hinaan mo ang boses mo, baka marinig ka ni Jin-woo, saway ni Eng Kim. Ngunit sa di kalayuan, narinig ni Jin-woo ang lahat ng kanilang pinag-usapan. Bigong lumapit si Jin-woo para bumili ng kape, ngunit sinabi ng staff na ubos na ito. Napabuntong hininga na lang siya at napatingin sa langit, iniisip na kahit sa kape ay minamalas siya. Humingi ng paumanhin ang staff, at pagkatapos ay umalis na si Jin-woo. Bigla, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Jin-woo say. Iyon ay si Lee Ju-hee, isang rank healer at dati niyang kasama. Oh, hello Ju-hee-say. Kasali ka rin pala sa raid na ito, bati ni Jin-woo. Siyempre naman, sagot ni Ju-hee na may pag-aalala sa mukha. Pero hindi yan ang problema. Bakit may sugat ka na naman sa mukha? Ah, ito ba?
Wala to, nakuha ko lang sa isang pangangaso, sagot ni Jinwoo habang bahagyang tumatawa. Talaga ba? Ano ba talagang nangyari? Nakapunta ka na ba sa ospital? Sunod-sunod na tanong ni Juhee. Bumuntong hininga si Jinwoo. Galing kami sa isang E-rank dungsyon at ako lang ang nasugatan. Nagulat si Juhee. Ano? Paano nangyari yon? Hindi ba sila nagsama ng healer? Mas mataas ang rank nilang lahat, kaya hindi na nila kailangan, malungkot na paliwanag ni Jinwoo. Kahit na. Hindi sila nagsama ng healer dahil lang sa tingin nila ay ligtas na sila, giit ni Juhee. Okay lang, kalmadong sabi ni Jinwoo. Dahil ako ang pinakamahina. Sanay na ako. Alam mo naman yan, di ba? Hindi na nakasagot pa si Juhee, at nabalot ng kalungkutan ang kanyang mukha. Tumayo si Jinwoo. Mukhang handa na ang lahat. Tara na. Sa harap ng gate na papasok sa dungjon, isang lalaking may mahabang buhok, si Emerson Chayol, ang tumayo at nagsalita. Maghanda na tayo. Alam kong hindi ako ang pinakakwalipikado, pero kung papayag kayo, ako na ang mamumuno bilang raid leader sa pagkakataong ito. Ayos lang ba? Nag-ingay sa pagsang-ayon ang lahat. Siyempre, Emerson. Ikaw naman ang may pinakamataas na rank dito. Walang problema. Mapagkakatiwalaan ka, Emerson. Matagal na rin naming gustong makita ulit ang galing ninyo. Sumang-ayon ang lahat. Magalang na yumuko si Jinwoo at sinabing, pakiusap po, alagaan nyo kami. Tumango lang si Emerson, at sabik na pumasok ang lahat sa gate. Sa labas, pinanood ng dalawang staff member ang pagpasok ng mga hunter. Ano na iniisip mo? Tanong ng isa. Si Sung Jinwoo lang. Medyo konsensya ako na naubusan natin siya ng kape, sagot ng kasama niya. Yung E-rank hunter na yon? Anong rank ba ng raid na to? Ang sabi nila, drunk daw, sagot ng staff na may pag-aalala. Mula nang magtrabaho ako rito, hindi ko pa nakitang lumabas si Sung Jinwoo sa isang raid ng walang dalos. Isang drunk raid sana walang mangyaring masama. Sa loob ng dungjon, habang ginagamot ni Juhee ang mga minor na sugat ni Jinwoo, nagtanong siya, Jinwoo, bakit mo pa rin ipinagpapatuloy ang pagiging hunter ng ganito? Lalo mo lang isinusugal ang buhay mo. Napayuko si Jinwoo at humingi ng paumanhin. Ngunit umiling si Juhee. Hindi ako nagsasabi nito para humingi ka ng tawad. Nag-aalala lang talaga ako para sa'yo. Sa di kalayuan, abala ang lahat sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Napatingin si Juhee sa laban at naisip sa sarili, at least, mukhang madali lang ito at malapit nang matapos. Samantala, tinipon ng kanilang raid leader, si Emerson, ang lahat para sa susunod na hakbang. Mukhang tapos na ang lahat, masayang sabi ni Emmett Kim habang nagbibiro kay Park. Buhay ka pa pala. Napakadali lang noon, sagot ni Park. Sa isang tabi, habang ginagamot si Jinwoo, nag-aalalang nagtanong si Juhee, may malalim ka bang dahilan kung bakit hindi mo maiwan ang pagiging hunter? Hindi naging tapat si Jinwoo sa kanyang sagot at nagbiro na lang, naging hunter ako para lang maglibang. Kung hindi ko ito gagawin, baka mamatay ako sa pagkabagot. Ngunit sa kanyang isipan, mas nakakahiya kung sasabihin ko sa kanya ang totoong dahilan. Sumagot si Juhee, yang paglilibang mo, 2 beses ka nang muntik mapunta sa kabilang buhay. Huwag kang ngumiti, baka bumuka ulit yang sugat mo. Samantala, pinamamahagi na ng kanilang raid leader ang mga gantimpala. Dahil si Jinwoo ay isang E-rank hunter, imposible para sa kanya na makapatay ng isang C-rank na halimaw, kaya isang pirasong E-rank mana crystal lang ang ibinigay sa kanya. Hawak ang maliit na bato, malungkot na naisip ni Jinwoo, pagkatapos ng lahat ng pinsala at panganib na dinaanan ko, isang E-rank na bato lang ang nakuha ko. Itinaya ko ang buhay ko para dito. Napakaliit nito. Bigla, isang miyembro ng grupo ang nakatuklas ng isa pang lagusan. Nagtipon ang lahat sa harap ng pasukan upang tingnan ito. Gumamit ng apoy ang kanilang leader na si Emerson para pailawan ang loob. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya, makinig kayong lahat. Hindi magsasara ang gate hanggat buhay ang boss. Ibig sabihin, ang totoong boss ay nasa loob pa.
Karaniwan, tatawag tayo sa Hunters Association at maghihintay ng utos. Pero kung mauunahan tayo ng ibang mga hunter, mababawasan ang kikitain natin. Kaya, inaasahan kong papasok tayo at sabay-sabay natin siyang tatalunin. Mapanganib ito, kaya magbobotohan tayo. At walang magrereklamo anuman ang maging desisyon. Agad na sumang-ayon si M. Kim, Yen Park, at ilan pang sabik na miyembro. Ngunit si Juhi at ang iba pa ay tumutol. Ang naging resulta, 8 boto para sa pagpasok at 8 boto laban. Ang huling desisyon ay nakasalalay na kay Jinwoo. Napatingin ang leader kay Jinwoo. Ano ang iyong desisyon? Nang maisip ni Jinwoo ang kanyang kapatid na malapit ng magkolehiyo at ang kanyang inang may malubhang karamdaman sa ospital, hindi na siya nag-atubili pa at nagpasya, sasali siya. Pumasok sila sa loob. Makalipas ang halos 40 minuto ng paglalakad, nagsalita si Jinwoo na katabi si Juhi. Paumanhin. Lumingon si Juhi. Para saan? Dahil pinilit ko kayong pumasok dito nang bumoto ako ng nahihiyang sagot ni Jinwoo. Naging malamig ang mukha ni Juhi. Ayos lang ako, kaya huwag mo akong alalahanin. Sigurado ka bang ayos ka lang? Tanong ulit ni Jinwoo. Biglang nagalit si Juhi. Sa totoo lang, hindi. Hindi ako okay. Nagagalit ako. Paano kung ngayon din ay bigla ka nalang masaksak? Pagkakaroon ng butas ang puso mo. At hindi lang yon, pati na rin ang mga braso at binti mo, na bihirang-bihira kung kayang pagalingin ng sabay-sabay. Ano ba ang pumasok sa isip mo at pumayag ka? Naurong ba ang utak mo o ano? Napabuntong hininga na lang si Jinwoo at humingi ng paumanhin, ngunit magulo ang kanyang isipan. Sa totoo lang, nakaligtas lang siya dahil kasama niya si Juhi, isang branch healer. Muli, may utang na loob na naman siya. Nang makitang malungkot si Jinwoo, huminahon si Juhi. Kung talagang nagsisisi ka, sige na nga ilibre mo na lang ako ng masarap na pagkain. Nang hindi kumibo si Jinwoo, lumingon si Juhi. Bakit? Ayaw mo ba akong kasamang kumain? Namula ang buong mukha ni Jinwoo at dali-daling sumagot, "Hay hindi." Siyempre hindi. Habang sila'y nag-uusap, biglang may sumigaw, "Nandito na." Ang silid ng boss. Isang hunter ang namangha. Ngayon lang ako nakakita ng silid na may ganitong klase ng pinto. Kakaiba. Hindi ba't delikado ito? Nag-aalalang sabi ni M. Kim. Sumagot ang kanilang leader, si Emerson, aalis ba tayo nang walang dala pagkatapos nating marating ito? Maaaring tayo ang unang makatuklas sa dungeon na ito. Ang sinumang gustong umuwi ay malayang umalis. Papasukin ko itong mag-isa kung kinakailangan. Isang hunter ang nagsalita para palakasin ang loob ng iba, ang mga kakayahan ni Emerson Chayul ay pambihira. Ang estilo ng kanyang pag-atake ay maihahalin tulad sa isang A-rank hunter. Kung hindi lang siya nasa edad 60 na, siguradong miyembro siya ng isang malaking guild. Dahil nagtiwala tayo sa kanya hanggang dito, dapat natin siyang sundan hanggang sa dulo. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang grupo sa isang malawak na templo, at isa-isang nagliyab ang mga sulo sa mga haligi sa paligid. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng dungeon, sabi ng ilan. Nagsimula silang magmasid sa paligid. Mukhang matagal nang walang nakakapasok sa lugar. Napansin nila ang mga estatwa. Kakaiba ang mga estatwa na ito. Ang bawat isa ay may hawak na iba't ibang bagay. Ang ilan ay may hawak na sandata, at ang iba naman ay may hawak na mga instrumento sa musika. Napakarami nila nakakatakot. Pakiramdam ko may nakatitig sa atin. Huwag ka ngang magsalita ng ganyan. Wow! Tignan niyo iyon! Ang laki, sigaw ng isa pa, nakaturo sa isang dambuhalang estatwa na nakaupo sa isang trono. Hindi naman siguro yan ang boss, di ba? Huwag mong isipin yan, estatwa lang yan, sabi ng katabi niya. Tumayo si Jinwoo sa tabi ng isang estatwa. Ito lang ang pinakamalaki. Pero walang kahit isang halimaw dito. Bigla, isang mas nakatatandang hunter ang may natuklasan. Emerson! May nakasulat dito. Sa tingin ko, dapat nyo itong tingnan. Lumapit ang lahat sa isang lumang tablet na bato.
Nakasulat dito ang mga salita gamit ang sinaunang runic alphabet. Sinimulan nilang isalin ang nilalaman. Mga kautusan ng Kartenon Temple. Una, sambahin ang Diyos. Ikalawa, purihin ang Diyos. Ikatlo, patunayan ang iyong pananampalataya. Habang binabasa ito, mahigpit na hinawakan ni Juhi ang braso ni Jinwoo. Nanginginig ang kanyang boses. Jinwoo. Yung malaking estatwa gumalaw ang mga mata niya. Tumingin ito sa atin. Juhi si, baka nagkakamali ka lang ng tingin, tanong ni Jinwoo. Ngunit bigla, nakaramdam din siya ng isang kakaibang kilabot. Ang buong paligid ay naging napakatahimik. Lalong lumamig ang hangin. Binasa ng leader ang huling kautusan, ang sinumang hindi susunod ay hindi na makakabalik ng buhay. Blag! Biglang nagsara ng malakas ang pinto at nataranta ang lahat. Anong gagawin natin ngayon? Sigaw ng isang babaeng kasama sa grupo. Isang matangkad na lalaki ang tumayo at nagsalita, puro kayo kalokohan. Mali talagang pumasok tayo dito. Sabi niya habang naglalakad patungo sa pinto para umalis. Nang ilagay niya ang kanyang kamay sa hawakan ng pinto, sumigaw ang leader, "Teka! Huwag mong hawakan yan!" Ngunit huli na ang lahat. Ang estatwa sa tabi ng pinto ay biglang gumalaw at tinaga ang lalaki. Tumalsik ang dugo sa lahat ng dako, at nasindak ang lahat sa kanilang nakita. Gumalaw yung bagay na yon, sigaw ni M. Park. Anong nangyayari? Lalabanan ba natin sila? Nanlamig ang buong katawan ni Jinwoo. Teka, kung totoo yon. Biglang nagliwanag ang mga mata ng estatwang pumatay. Naisip ni Jinwoo, anong rank ang lalaking yon? Kung drunk siya, di hamak na mas malakas pa rin siya kaysa sa isang E-rank na tulad ko. Pero namatay siya sa isang atake lang. Teka, ang dungeon na ito ay dapat drunk lang. Wala pa akong narinig na ganito kalakas na mga halimaw sa isang drunk dungeon. Nagsalita ang leader habang nakatingin sa dambuhalang estatwa sa trono, kung lahat ng mga estatwang ito ay gumagalaw, huwag mong sabihin pati yung isa. Napatingin si Jinwoo sa dambuhalang estatwa at naalala niya ang kanyang mga nakaraang karanasan. Sa kanyang unang raid, naligaw siya sa grupo, tinambangan ng isang E-rank na halimaw at naospital ng ilang linggo. Natrap sa isang dungeon hanggang sa halos mamatay sa gutom. Ngunit lahat ng iyon ay sa mga mababang ranggong dungeon lamang. Itinaya niya ang kanyang buhay sa landas na ito. Ang ibang mga hunter ay gumagamit ng mana crystal para makabili ng mas magagandang sandata, para makapatay ng mas malalakas na halimaw, at para makakuha ng mas malalaking yaman. Ngunit hindi niya kayang gawin yon. Palagi siyang walang gamit, maliban sa isang mumurahing espada na maaaring masira anumang oras. Ang tanging pag-asa niya ay kung mayroong isang healer, magagamot ang kanyang mga sugat, basta hindi ito masyadong malubha. May mga araw na sa sobrang pagod, hindi na lang pinapansin ni Jinwoo ang mga pangungutya. Sa gitna ng kaguluhan, biglang may napagtanto si Jinwoo. Sumigaw siya, dumapagan ilahat. Kasabay nito, isang nakakakilabot na sinag ng liwanag ang bumulusok mula sa mga mata ng dambuhalang estatwa. Ang mga nakarinig at sumunod sa utos ni Jinwoo ay nakaligtas habang dumadaan ang sinag sa itaas nila. Ngunit ang mga sinubukang tumakbo ay agad na natupok at namatay. Ayos ka lang ba? Tanong ni El Kim kay M. Park. Ayos lang ako, sagot ni El Park. Muntik na yon. Kung hindi sumigaw si Sungguon, siguradong abo na tayo ngayon. Dahil sa matinding takot, hinimatay si Juhi. Huwag kayong tatayo. Manatili ay pwesto ninyo, sigaw ng leader na si Emerson. Kung tatayo tayo, atake ulit ito. Lumingon si Jinwoo kay Emerson. Tinapik nito ang kanyang balikat. Hindi na kayanan ni Juhi ang takot. Kaya lang siya sumasama sa mga ordinaryong raid kahit na isa siyang rank healer. At ang lugar na ito hindi ito pangkaraniwan. Napansin ni Emerson ang isang bagay. Ang mga gumalaw lang ang namatay. Lahat ng nakaligtas ay nakinig sa sinabi mo. Teka. Alam mo ba kung ano ang mangyayari? Naramdaman ko lang po ang panganib, sagot ni Jinwoo. Doon lang niya napansin na naputol ang isang braso ni Emerson.
Ayos lang ako, sabi ni Emerson, habang tinatakpan ang kanyang sugat. Kailangan ko lang ng tulong para mapigilan ang pagdurugo. Hindi ko rin maintindihan. Nakasama na ako sa rank raid ng 1 o 2 beses, pero ito parang A-rank o bakas rank pa. Tumingin siya sa tabletang bato. Ang tanging palatandaan natin ay ang mga kautusan. Mga kautusan ng Kartenon Temple. Una, sambahin ang Diyos. Ikalawa, purihin ang Diyos. Ikatlo, patunayan ang iyong pananampalataya. Ang sinumang hindi sumunod ay hindi na makakabalik ng buhay. Iyan ang nakasulat. Ersong, sabi ni Jinwoo, sa tingin ko, ang Diyos na tinutukoy nila ay pareho silang napatingin sa dambuhalang estatwa na nakaupo sa trono. Tiningnan ni Jinwoo ang braso ni Emerson. Hindi tumitigil ang pagdurugo. Mahinang nagsalita si Emerson, 3 potion lang ang dala ko, dahil akala ko ay madali lang ito. Pero sa isang atake lang, kahit bangkay ay wala nang matitira. Maging ang isang rank healer tulad ni Juhi ay hindi pa nakaranas ng ganito. Mahihirapan tayong makakuha ng healing mula sa kanya ngayon. Sa tingin ko, dapat manatili muna tayo sa posisyong ito. Kapag kumalma ang sitwasyon, susubukan nating tumakbo. Ngunit isang hunter ang hindi na nakatiis at nawala sa sarili. Tumayo siya at sumigaw, ayokong mamatay ng ganito. Pinaghirapan kong makapasok sa isang malaking guild. Hindi ay pwedeng mamatay dito. Anong ginagawa Bumalik ali dito, sigaw ni Emerson. Ngunit tuluyan na siyang nabaliw. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinto, sinusubukang sirain ito. Sa sandaling akala niya ay masisira na niya ang pinto, muling bumulusok ang nakakakilabot na sinag mula sa mga mata ng estatwa. Nasindak ang lahat. Napakalakas ng kapangyarihan nito, wala pang ilang segundo, naging abo ang lalaki. Walang sinuman sa kanila ang kayang tingnan ng direkta ang nangyari. Galit na sinuntok ni Jinwoo ang sahig. Lintik! Kaya nilang pumatay ng tao kung kailan nila gusto. Mas madali pa nga sa pagtapak ng isang langgam, dagdag ni Emerson. Nagtaka si Jinwoo. Kaya nila tayong ubusin lahat kung gugustuhin nila, pero bakit hindi nila ginagawa? Hindi sila katulad ng ibang mga halimaw na basta na lang umaatake. Ang mga estatwang bantay ay umaatake lang sa sinumang humawak sa pinto, habang ang malaking estatwa naman ay nagpapalabas ng sinag kapag may gumagalaw. Ang kanilang mga pag-atake ay sumusunod sa isang pattern. Bigla niyang napagtanto, may mga patakaran silang sinusunod at ang mga patakarang iyon ay ang mga kautusan ng Kartenon Temple. Emerson, tanong niya, ano po ang unang kautusan? Tumingin si Emerson sa tabletang bato at binasa ito. Una, sambahin ang Diyos. Ang silid na ito ay may sinusunod na batas, sabi ni Jinwoo. Sa kabila ng pagtatangka ni Emerson napigilan siya, napansin niyang ang mga mata ni Jinwoo ay hindi nagpapakita ng pagnanais na mamatay. Dahan-dahang tumayo si Jinwoo at humakbang pasulong. Agad na pumasok sa attacking stance ang mga estatwa. Alam ni Jinwoo na malapit na siyang maging abo tulad ng mga nauna sa kanya, kaya't mabilis siyang lumuhod. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin sa dambuhalang estatwa, at tulad ng inaasahan niya, ang mga estatwang may sandata ay umatras. Inaatake lang nila ang sinumang mas mataas sa kanila. Sa wakas, naunawaan na niya ang kahulugan ng unang kautusan. Sumigaw si Jinwoo, lahat kayo, yumuko dahil harap ng estatwa. Nasisiraan na ba ng bait si Sung Jinwoo, sabi ni Ed Kim. Ano nang pinagsasasabi mo, dagdag ni Eng Park. Ngunit ang pinakakalmado sa lahat ay ang kanilang leader na si Emerson. Lumingon siya kay Jinwoo. May natuklasan ka, hindi ba? Opo, sagot ni Jinwoo nang may determinasyon sa kanyang mga mata. Aatakihin nila tayo kung ang ulo natin ay mas mataas kaysa sa kanila. Para hindi tayo atakihin, kailangan natin yumuko sa tamang taas. Sambahin ng Diyos, ang literal na ibig sabihin nito ay kailangan nating yumuko sa harap niya. Kaya yumuko kayo. Hula lang yan, tama? Tanong ng leader. Magsisimula na po ngayon, sabi ni Jinwoo, habang nagsisimulang kumilos muli ang mga estatwa. Nakita ng leader ang determinasyon sa kanya at tumango.
Ito na lang ang natitira nilang pag-asa. Sumunod ang lahat at yumuko sa harap ng dambuhalang estatwa. Naisip ni Eun Kim, para lang mabuhay. Talaga bang makakaalis tayo rito sa pamamagitan lang ng pagyuko ng ganito? Pagkatapos ng ilang sandali ng pagyuko, sa wakas ay tumigil din sa pag-atake ang mga estatwa. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang dambuhalang estatwa ay nagpakita ng isang masama at nakamamatay na ngiti habang nakatingin sa kanila. Naisip ni Earth Park, ano nang ibig sabihin ng ating yon? Nagpapakita ba ito ng emosyon? Hanggang kailan natin kailangang gawin ito? Bigla, tumayo si Earth Park, na halos ikaihi sa takot ni Earth Kim. Masayang sinabi ni Earth Park, tignan nyo. Hindi na ito umaatake. Sinubukan din ng lahat na tumayo, at totoo nga, hindi na gumalaw ang mga estatwa. Hindi ka panipaniwala. Tapos na ba? Nagtagumpay tayo, sigaw ng isa. Ngunit ang tanging nakakaalam ng katotohanan ay si Jinwoo. Sa kanyang isipan, natataranta siya, hindi. Hindi pa ito tapos. Bigla, isang malakas na pagyanig ang umuga sa buong silid. Ang dambuhalang estatwa na kanina'y nakaupo ay dahan-dahang tumayo at nagsimulang maglakad patungo sa kanila. Ang mga binti nito ay mas malaki pa sa mga haligi, at bawat hakbang ay yumayanig sa lupa. Natarandang sumigaw si Earth Kim, teka. Hindi pa pala tapos. Huwag mong sabihin kailangan nating harapin yan. Mabilis na lumingon si Leader Song kay Jinwoo. May iba ka pa bang naiisip na paraan? Nataranta si Jinwoo at nauutal. Sa pagmamadali ng leader, wala na siyang ibang maisip. Hindi ko na alam ang gagawin natin ngayon, sabi ng isa pang hunter. Habang palapit ng palapit ang estatwa, nagsimulang magpanik ang lahat. Ngunit biglang may naisip si Jinwoo. Tama. Ang dunggol na ito ay sumusunod sa mga kautusan. Una, sambahin ang Diyos. Pangalawa, purihin ang Diyos. Iyon ang susi. Nagtinginan ang lahat. Purihin. Isang lalaki ang nagsalita, dati akong miyembro ng chore sa simbahan. Kung pagkanta lang ng papuri ang kailangan, kaya ko yan. Sabi niya at humakbang siya pasulong, at nagsimulang umawit ng mga papuri. Nagtataka ang iba kung ito ba ay epektibo. Ngunit napagtanto ni Jinwoo, mali. Ang papuring iyan ay hindi para sa estatwang ito. Dahan-dahang bumaba ang dambuhalang paa ng estatwa at walang awang dinurog ang lalaki. Nanlaki ang mga mata at nabuka ang mga bibig ng lahat sa sobrang takot. Nagsimula silang magtakbuhan para sa kanilang buhay, habang ang estatwa ay patuloy na humahabol at tinatapak-tapakan sila. Ito ay isang napakalupit na tanawin, ang mga tao ay parang mga langgam na walang kalaban-laban na dinudurog, kabilang na ang grupo ng leader at si Jinwoo. Napagtanto ni Jinwoo na mas mapanganib kung mananatili silang magkakasama, kaya nagpasya silang maghiwa-hiwalay. Habang tumatakbo, iniisip ni Earth Park ang kanyang asawa at mga anak. Kakapanganak pa lang ng kanyang pangalawang anak, hindi siya maaaring mamatay sa isang lugar na tulad nito. Nagtago si Earth Park sa likod ng isang estatwang nakatayo, sa pag-aakalang ligtas siya. Ngunit sumigaw si Earth Kim, Earth Park, sa likod mo. Bago pa siya makalingon, ang estatwang may hawak na espada ay humampas at hinati ang katawan ni Earth Park sa dalawa. Patuloy silang tumakbo sa gitna ng kaguluhan. Habang tumatakbo, iniisip ni Jinwoo ang kautusang purihin ang Diyos. Paano nila pupurihin ang isang bagay na halatang isang demonyo? Bigla, may napagtanto si Jinwoo, ang mga estatwang may hawak na sandata lang ang umaatake kapag lumalapit sila. Ngunit may ilang estatwa na may hawak na mga instrumento sa musika na tila hindi gumagalaw. Upang kumpirmahin ang kanyang hinala, isinugal ni Jinwoo ang lahat at sumigaw, pumunta kayo sa likod ng mga estatwang may hawak na instrumento. Sinubukan ni Leader Song na lumapit sa isa, at totoo nga, nagsimula itong tumugtog ng musika sa halip na atakihin sila. Isa-isang nagsimulang tumugtog ang mga estatwa ng instrumento, at ang kanilang malamyos na tunog ay tila nagbawa sa takot ng mga nakaligtas. Lumapit din si Jinwoo at Juhi sa isang estatwang may hawak na tambol. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi ito tumugtog.
Nakita ni Jinwoo ang dambuhalang estatwa na papalapit sa kanila, at naramdaman niyang ang pagitan ng buhay at kamatayan ay kasing nipis na lang ng isang sinulid. Upang protektahan si Juhee, hinarang niya ang atake, ngunit naputol ang kanyang binti. Nakita ni Juhee ang nangyari at sinubukang pigilan ang pagdurugo at pagalingin ito. Ayos lang, Juhee. Hindi mo na kailangang gawin yan, sabi ni Jinwoo. Ngunit sa sobrang pag-aalala, sinabi ni Juhee, sandali lang. Manatili ka lang dyan, ipinapangako kong gagaling ka. Ngunit dahil sa sobrang paggamit ng mana sa laban, nagsimulang magdugo ang ilong ni Juhee. Nakita ito ng leader at ng ilang natitira. Masama to, ayos lang kaya siya. Maaaring makaligtas siya. Malungkot na sinabi ni Eld Kim, nagsimula tayo na may 17 na miyembro. Ngayon, 6 na lang tayo. Idinagdag ni Emerson, at 2 sa atin ay malubhang nasugatan. Dito na sumabog ang galit ni Eld Kim. Naglabas siya ng sunod-sunod na masasakit na salita at paninisi kay Leader Song, na tahimik lang na tinanggap ang lahat. Muling nagsimulang lumapit ang dambuhalang estatwa. Galit na minumura ito ni Eld Kim, ngunit hindi ito pinansin ng estatwa. Itinaas nito ang kanyang kamay. Bigla, isang altar ang umangat mula sa sahig, na ikinagulat ng lahat. Ito ay isang altar, sabi ni Jinwoo. Alam mo ang tungkol sa mga ganitong bagay, tanong ni Emerson. Ipinaliwanag ni Jinwoo, ang altar ay isang lugar kung saan nag-aalay ang mga tagasunod sa kanilang Diyos, mga baka, tupa, at minsan mga birhen. At iyon din ang huling kautusan, patunayan ang iyong pananampalataya. Mula sa kanyang palad, naglabas ng mahabang espada si Eld Kim. Kung ganoon, Emerson, ibig sabihin ba nito ay kailangan nating mag-alay ng isang tao? Dahan-dahan niyang itinutok ang espada kay Leader Song, puno ng galit ang kanyang mukha. Ikaw ang nagdala sa aming lahat dito, Song Chaeol. Yung isang lalaking kapapanganak lang ng pangalawang anak ay hinati sa 2, at 10 pang buhay ang nawala ng ganoon na lang. Kaya mo bang panagutan ito? Ngayon, patunayan mo. Hindi, sigaw ni Jinwoo mula sa kanyang kinaupuan. Huwag. Manahimik ili manatili ali dyan, sigaw ni Eld Kim. Nagdilim ang mukha ng leader, puno ng pagsisisi. Tama si Eld Kim. Kailangan kong pagbayaran ito. Ako mismo ang pupunta doon. Lumayo kayo sa akin. Hindi niya yon kasalanan, galit na sigaw ni Jinwoo. Lahat tayo ay sumang-ayon na pumasok dito. Napakaduwag na isisi ang lahat sa kanya ngayon. Ngunit naglakad na ang leader patungo sa altar. Walang pag-aalinlangan, umapak siya rito. Bigla, isang apoy ang sumindi sa altar. Anong nangyayari? Tanong ni Eld Kim. Emerson, ito na ba ang dapat nating gawin? Tanong ng leader. Biglang may napagtanto si Jinwoo. Isang apoy. Gusto niyang kumpirmahin ang kanyang hinala. Dalhin niyo ako sa altar. Isang lalaki at isang babae ang pumayag na buhatin si Jinwoo. Nang makarating silang 3 sa altar, tulad ng inaasahan, 3 pang apoy ang biglang sumindi. Mahinang nagtanong si Jinwoo sa leader, ibig sabihin po ba, darating ang ibang mga hunter para sagipin tayo kung mananatili tayo rito ng matagal? Sumagot ang leader, ngayon ang ika-7 araw mula nang magbukas ang gate. Kahit dumating pa ang tulong, atake pa rin ang mga estatwang iyan. Nagpatuloy si Jinwoo, maaari din nilang baliwalain ang gate na ito dahil drunk lang naman. Sumang-ayon si Leader Song. Walang gaanong mapapala ang isang malaking guild dito. Nagsimulang mag-isip si Jinwoo. Pagkatapos ng 7 araw, tuluyang magbubukas ang gate at makakalabas ang mga halimaw. Ang layunin ng isang raid ay patayin ang boss para isara ang gate sa loob ng panahong iyon. Kung mabibigo sila ngayon, ibig sabihin ay makakatakas ang mga halimaw sa mundo. Nagpasya si Jinwoo. Kailangan pa ng ibang tao na tumuntong dito. Bawat tao ay katumbas ng isang apoy. Magsisimula lang ang tunay na pagsubok kapag lahat ng apoy ay sinindihan. Tumingin si Juhee at Kim sa isa't isa, at sa huli ay nagtiwala kay Jinwoo. Tumuntong din sila sa altar. Bigla, mga asul na apoy ang lumitaw at pumalibot sa kanila. Ang malakas na enerhiya mula sa apoy ang nagbukas sa pinto sa harapan nila.
Nagulat ang lahat. Akala nila ay makakatakas na sila. Hindi kaya may mangyayari pa. Nagsimulang magpanik ang lahat. Ano ngayon? Papalapit na sila sa atin. Lahat sila ay gumagalaw mula sa kanilang pwesto. Nang makitang nagsimulang maglakad ang mga estatwa, lalong nataranta ang mga tao. Sinubukang pakalmahin ni Jinwoo si Juhee. Huwag kang pipikit. Biglang napagtanto ni Eun Kim, ito ay parang yung laro natin noong bata pa tayo. Lalapit sila kapag hindi tayo nakatingin. Kaya huwag na huwag kayong aalis ng tingin sa kanila. Ngunit isang babae ang hindi na nakatiis. Isinugal niya ang lahat at tumakbo palabas ng altar. Huwag walang magawang sigaw ni Jinwoo. Ngunit isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Dinaanan lang ng babae ang mga estatwa at hindi siya inatake ng mga ito. Paano siya nakalabas, Im Sung? Buhay pa siya, sigaw ng isa. Ngunit napansin nila na bahagyang nagsara ang pinto nang umalis siya. Ibig sabihin, tuluyang magsasara ang pinto kapag namatay lahat ng asul na apoy. Nang makita ito ng isang lalaki, itinulak niya si Jinwoo at tumakbo na rin palabas. 4 na lang silang natitira. Huwag kayong gagalaw, sigaw ni Jinwoo. Hindi na tayo pwedeng mawalan pa ng kahit isa. Kapag hindi naging sapat ang mga mata natin para bantayan ang lahat ng estatwa, mamamatay tayong lahat. Song-gun! Anong nangyayari? Pakiusap, magbigay ka ng utos, sigaw ng leader. Kailangan nating manatili rito at titigan ang mga estatwa hanggang sa maubos ang mga asul na apoy, paliwanag ni Jinwoo. Ang mga asul na apoy ang ating oras. Makakatakas tayong lahat kapag naubos na ang mga apoy na yon. Kalmadong nagsalita si Eun Kim. Sungguon, marahil tama ka. Pero kapag naubos na ang mga apoy, tuluyan nang magsasara ang pinto. Sigurado ka ba? Sa totoo lang, isang mahinang tao na tulad mo ay naging ganito kapaki-pakinabang. Palagi kitang minamaliit. Hindi talaga ako umasa sa'yo noong sumali ka sa raid. Maraming namatay sa silid na ito, pero ang mga natitirang buhay ay dahil sa'yo. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang nakakontrol sa buong sitwasyon. Nakaligtas ako dahil sa'yo, salamat, sabi ni Eun Kim habang tumutulo ang kanyang mga luha. May pamilya rin ako, ayokong mamatay dito. Ayokong mamatay. Ang kanyang kaawa-awang sigaw ay umalingaw habang siya ay dahan-dahang umaalis. Sa tingin ko, hindi ko na kayang magtagal pa rito. Nawala na naman ang isang apoy. Nataranta si Jinwoo. Ang takot at hinanakit na matagal ng kinikimkim ay sa wakas ay sumabog. Umiyak siya. Umalis siya, iniwan niya tayo rito. Malungkot na nagsalita si Leader Song. Malapit nang magsara ang pinto. Ngayon ko lang napagtanto, pero mukhang huli na ang lahat. Makakatakas kayong dalawa. Magsasara ng tuluyan ang pinto kapag isa na lang ang natitira sa silid, tama ba? Mahaba pa ang buhay sa inyong harapan, kaya't bilisan nyo at umalis na kayo rito. Sabi niya kay Juhee na tulungan na si Jinwoo palabas. Sumang-ayon si Juhee, ngunit nang sinubukan niyang tumayo, nanginig ang kanyang mga binti at hindi na siya makatayo pa. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanyang sarili. Sinabi ni Eun Song na nanghina siya dahil sa sobrang paggamit ng mana para pagalingin si Jinwoo. Umupo si Jinwoo at dahan-dahang nagsalita. Eun Song, maaari po bang kayo na ang magdala kay Juhee palabas para sa akin? Noong una ay tumanggi ang leader, ngunit nagtanong si Jinwoo, kung ganoon, sino po ang magdadala sa kanya palabas? Hindi na nakasagot pa si Eun Song. Mariing tumanggi si Juhee. Gusto lang niyang manatili sa tabi ni Jinwoo. Juhee, sabi ni Jinwoo, ipinangako kong ililibre kita ng pagkain, natatandaan mo. Dahan-dahan niyang inabot ang E-rank mana crystal kay Juhee. Unti-unting tumulo ang luha ni Juhee. Wala nang oras para magbiro, sigaw niya. Sa huli, pinatulog ng leader si Juhee sa isang hampas. Ipinasan niya ito sa kanyang balikat at tumingin kay Jinwoo. Paumanhin, pero totoo ngang wala ng gaanong oras para makatakas. Alagaan niyo po si Juhee, bilin ni Jinwoo. Tumango si Leader Song, at umalis silang dalawa, at iniwan si Jinwoo na nag-iisa.
Habang pinagmamasdan niya ang kanilang papalayo na anyo, gumaan ang pakiramdam ni Jinwoo. Sa wakas, siya na lang ang natitira. Nagsimulang lumapit ang mga estatwa kay Jinwoo. Pinulot niya ang espadang iniwan ni Emmett Kim. Bago ako mamatay dito, kailangan kong makapatay ng kahit isa man lang. Dalawang estatwa ang sumugod na may hawak na sibat. Ang dulo ng sibat ay tumagos sa katawan ni Jinwoo at tumalsik siya pabalik sa altar. Hindi na siya makagalaw. Habang nasa bingit ng kamatayan, ang matinding pagnanais na mabuhay ay nanatili sa kanyang isipan. Ayokong mamatay. Ayokong mamatay. Kung mayroon lang akong isa pang pagkakataon, gagawin kong muli ang lahat. Isang espada ang humampas pababa sa altar. Isang malakas na enerhiya ang sumabog. Tila huminto ang oras. Bigla, isang virtual screen ang lumitaw sa kanyang harapan. Alert! Natapos mo na ang lahat ng kinakailangan sa lihim na quest na ang katapangan ng mahina. Nagulat siya. Hindi niya alam kung ano yon. System alert. Wala ka ng gaanong oras. Kung tatanggi ka, hihinto ang iyong puso sa loob ng 0.02 segundo. Tatanggapin mo ba? Naisip ni Jinwoo, kung tatanggapin ko ito hindi ako mamamatay. Kung mayroon niyang pagkakataon tatanggapin ko ito. Pagkatapos niyang tanggapin, isang bagong mensahe ang lumitaw. Welcome, player. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas, at pagkatapos nawala ang lahat. Kinabukasan, ang ating bida na si Sung Jinwoo ay nagising sa isang ospital. Natataranta at nalilito, inakala niyang isa lang itong panaginip, ngunit bakit siya nasa ospital? Bigla, dalawang lalaki ang pumasok mula sa labas. Sa wakas, gising ka na. Hindi nakilala ni Jinwoo kung sino sila, kaya nagtanong siya. Ipinakita ng isang lalaki ang kanyang business card. Paumanhin kung nagulat ka namin. Ako ay isang inspektor mula sa Korean Hunters Association. May kailangan lang kaming itanong. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-uusap, nalaman ni Jinwoo na 3 araw na pala siyang tulog. Nag-aalala siyang nagtanong tungkol sa kalagayan ni Lee Joo-hee at Emher Song Chayul. Kinumpirma ng dalawang inspektor na ligtas na sila. Ngunit si Emher Song ay nawala ng isang braso, kaya't napakahirap para sa kanya na bumalik sa pagiging hunter. Marahil ito na ang panahon para siya ay magretiro. Si Lee Joo-hee naman ay sumasailalim sa paggamot para sa psychological trauma matapos ang insidente. Hindi sigurado ang mga inspektor kung gugustuhin pa nilang bumalik sa pagiging hunter. Tungkol naman sa hunter na si Kim Sang-sik. Sapat na yan, putol ni Jinwoo. Malungkot niyang naalala ang mga kakilakilabot na pangyayari at nagulo ang kanyang isipan. Nagpatuloy ang inspektor. 6 na tao ang nakalabas mula sa double donjon. Bagamat madalas na humaharap sa panganib ang mga hunter, bihira ang mga kaso ng ganitong kalupit na massacre. Ikinuwento nila na pagdating nila sa silid, ikaw lang ang natagpuan sa ibabaw ng altar. Walang mga estatwa, wala ang anumang bagay na inilarawan ng iba. Impossible, sigaw ni Jinwoo. Nagpatuloy sila, hindi kami maniniwala sa kwento kung hindi magkakatugma ang mga salaysay ng mga nakaligtas, kahit na may kaunting pagkakaiba. At dahil hindi natagpuan ang ilang parte ng katawan ng mga namatay, mayroon kaming ibang teorya. Hula lang namin ito, pero naniniwala kami na nakatanggap ka ng isang reawakening. Sa pagkarinig ng salitang reawakening, nanlaki ang mga mata ni Jinwoo. Ipinaliwanag nila na ang isang hunter ay nakakatanggap ng isang nakapirming set ng mga kakayahan sa oras ng kanilang paggising. Gayunpaman, may mga bihirang kaso kung saan ang isang hunter ay muling nagigising at nagkakaroon ng mas malakas na kapangyarihan, halimbawa, mula sa C-rank ay nagiging A-rank, o mula B-rank ay nagiging S-rank. Pagkatapos, inabutan nila si Jinwoo ng isang mana meter. Ang kailangan mo lang gawin ay ipatong ang iyong kamay dito. Naisip ng inspektor, kung totoo ang sinasabi ng mga nakaligtas, imposibleng matalo ng isang ordinaryong hunter ang ganoong kalakas na mga halimaw. Tanging isang A-rank o S-rank lang ang makakagawa niyon. At dahil nawala ang mga halimaw, hindi natin maaaring isantabi ang posibilidad na nagkaroon ng reawakening si Hunter Sung Jinwoo, lalo na't siya lang ang nakaligtas.
Ang numerong lumabas sa metro ay 1-0. Desperado ang mga inspektor. Sa kanilang isipan, ang basura ay mananatiling basura. Kahit ang pinakamahinang e-rank ay may score na 70. Ano po ang resulta? Tanong ni Jinwoo. Wala na kaming kailangan sayo, sagot ng inspektor. Pagkatapos ay umalis sila, at iniwan si Jinwoo na mag-isa sa silid. Ngunit naisip ni Jinwoo, tila walang sinuman ang nakakakita sa system screen na lumalabas sa aking harapan. Hinawakan niya ang kanyang binti at ang sugat sa kanyang dibdib, lahat ay naglaho na. Siya ay ganap na magaling. Nag-aalangan siya kung dapat ba niyang sabihin sa iba ang tungkol sa system. Habang itinuturo niya ang screen, biglang pumasok ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Kuya, anong ginagawa mo? Nag-aalala siyang lumapit. Masakit pa ba ang ulo mo? Sinabihan na kita na huwag ka nang magpapasugat, di ba? Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala para sa'yo? Paumanhin, malungkot na sagot ni Jinwoo. Okay lang pero bakit palagi ka nalang nasusugatan? Tanong ng kanyang kapatid.